So yun po mga Dabarkads, mga kabiyaya, isang mabiyayang araw po sa ating lahat. At welcome back to my YouTube channel again. Ito po ulit, Joy Guevara TV, isang reactor defender ng Tito Vic and Joey. At ng legit Dabarkads. So yun ito, diba nung nakaraan, diba, pinag-usapan natin ay patungkol po dun sa ex-wife ni Henyo Master na lumantad at nagpa-interview kay OG Dios. Si OG Dios. At itong OG Diaz nga may patama. Hindi ko alam kung sa amin ba ng TBJ Defender na magpataas daw muna ng subscriber bago daw siya pumatol. So yan na natin yun, no? Dito tayo mag-focus kasi alam nyo, medyo nababash ng konti si Henyo Master mapatungkol po dun sa paglabas or pagsasalita ng ex-wife niya na si Ma'am Diana Ramirez ba? Tama ba ako? Nagkakamali ako eh. At ngayon, mayroon din video dito na mag-i-explain kung ano ba yung talagang pwedeng gawin or talagang parang kasinungalingan dun sa interview na yun eh. May napansin kasi ako dun na medyo may hindi kaaya-aya. At lumalabas nga na parang paninira lang yun kay Henyo Master. Yung ginawang interview ni OG Diaz at dun sa ex-wife ni Henyo Master. Ni Joey De Leon, no? So dito rin, may video rin po dito na di umano. Ito na naman si Di Umano. Ito si Di Umano na yung asawa ngayon ni Henyo Master ni Joey De Leon ay nagsalita na mapatungkol dun sa issue sa ex-wife ni Henyo Master Joey De Leon. Siyempre, bago natin ito simulan, huwag niyo pong kalimutan na mag-like, share, comment, and subscribe sa ating YouTube channel at mapindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. Digay ako ng digay. Kada magbablog kasi ako, makain talaga ako. Para may laman yung utak. May iba kasi dyan nagbablog, walang kain. Ayun, nga. Kasi doon nga po, no, ito kasi may isang nag-chat po sa akin. So, basahin natin yung chat niya. Hindi ko na nasasabihin yung name niya, ha. No. Pero shoutout sa'yo, ma'am, sabihin na natin pangalan niya, Ma'am Sinet. Yan. Ito kasi sabi niya, isa siyang followers natin. So may kita nyo dyan sa screen, no? Sabi niya dito, good morning, Kuya Jay. I'm one of your subscribers sa YouTube. Dito ko na lang gusto iparating sa'yo with regards dun sa na-content mo na naging viral. Nag-viral ba yun? Konti lang yung video, ibis na. O baka yung viral issue. Yan yung ibig niya sabihin. Iparating sa'yo regards dun sa na-content mo na naging viral about dun sa interview sa ex-wife ni Joey De Leon or ni JDL. Yan. Kakapanood ko lang kasi dun sa YouTube. If you have time, can you visit the Act of Bueno Law? Papanood natin sa inyo mamaya, ha? Ni attorney. No? Isa ring TBJ supporters na si Attorney Bueno na expert sa IPO kasi pinaliwanag niya mabuti yung sinabi na ex-wife na wala naman daw siyang pinirmahan at bakit wala siyang kopya ng bumaba ang desisyon ng court na sinabi niya na ihingi niya kay Henyo Master. Di naman pala dapat kay Joey De Leon, dapat kunin kung di sa local reg. Ang dami pa kasi nababasa ng mga basher ni Joey De Leon na hindi daw legit yung kasal nila Kuya Jay after nung mapanood mo yung paliwanag ni ATT. So yan, papanood ko po sa inyo to, ha. So, kasi yung sa annulment pala po daw ay 'di ba sinabi nung ex-wife ni JDL na bakit wala daw siyang kopya, 'di ba? At sinabi rin doon ni Ma'am Diana Ramirez ba? Nakalimutan ko yung name. Ni Ma'am Diana Ramirez na nangihingi siya ng kopya ng annulment, 'di ba? Pero siguro alam niya na rin. Alam din nila ni OG Diaz na kung saan talaga dapat kunin.
Pero ang ginawa nga, alam naman natin si OG Diaz against to TBJ yan at mas supportive, mas support po niyan, mas sinusuportahan niya po ang It's Showtime. Alam naman natin mga magtotropa pits yan eh. Oo. So ngayon, nandito tayo para linawin at bakit ko nga ba nasabi na parang may konting pitik or may konting paninira kay Enyo Master yung interview na ginawa ni OG Diaz doon sa ex-wife ni Joey De Leon. So ito po yung explanation, panoorin natin. Gumugulo sa inyong mga isipan. Kailangan bang pumirma ang isang defendant spouse sa mga Pakinggan nyo yan pleadings na isusumite sa ating hukuman na may kaugnayan sa petition for the declaration of nullity of marriage or petition for the annulment of marriage or petition for legal separation. At saan siya kukuha ng mga dokumento or desisyon ng hukuman kung sakasakaling naglabas na ng final na desisyon ang ating hukuman. So, bilang kasagutan sa mga katanungan na yan, umpisahan po natin ang pagpapaliwanag ayon sa existing rules and regulations ng ating Korte Suprema. Okay, sa mga circular na inisyu ng ating Korte Suprema, sinasabi dito na ipinagbabawal o dinidisallow yung pagpirma ng defendant spouse sa mga pleadings na dapat isumite sa hukuman. Bakit kanyo? Sapagkat kapag ikaw ay pinapirma, may possibility na nagkaroon ng collusion. Yung collusion sa legal parlance, ang ibig pong sabihin niyan sa ordinaryang lengguwahe, sa buwatan. At pakikipag-ugnayan upang mapawalang bisa ang inyong kasal. Yan po ay dinidiscourage ng ating batas. Kung ikaw ay papipirmahin, definitely the court will suspect you to having a collusion with the petitioner of the annulment of your marriage. Kapag ganyan, syempre, obligado ang ating huwes o hukuman Tama. to give directive to the prosecuting attorney or to the fiscal to conduct a collusion investigation pursuant to Article 48 Galing magpaliwanag ni attorney ang linaw. of the Philippines. Ang sabi dito sa ilalim ng Artikulo 48 ng ating Family Code, in all cases of annulment of marriage, declaration of nullity, or petition for legal separation, if one of the parties or the parties are suspected of having a collusion, then the judge handling the case is under obligation to call the attention of the prosecuting attorney or the fiscal and conduct the collusion investigation para maiwasan itong mga sabwatan, mga pakikipag-ugnayan sa mag-asawang gustong ipawalang bisa ang kanilang kasal. At ito ay further explained by the Supreme Court in the case of Ancheta versus Ancheta, decided by the Supreme Court on March 3, if I am not mistaken, March 3, 2003. Diyan ipinaliwanag ng ating Korte Suprema na hindi dapat, hindi na kailangan pumirma ang defendant spouse at hanggat maaari, huwag kayong mag-uusap na may kinalaman sa pagsasampa ng petition for the annulment of your marriage or for the petition for the declaration of your nullity of marriage or even legal separation. Sapagkat ayon kasi sa ating konstitusyon at yan ay umiiral sa hanggang ngayon na hanggat maaari ang ating kasal na itinuturing na sagrado, as much as possible pinipreserve yan, at hindi dapat basta-basta na lamang ipapawalang bisa sapagkat kailangan ma-maintain ng pamilya, palakasin natin ang samahan ng buong pamilya at kung merong konting alitan lamang dapat yan ay inaayos within the family at hindi dapat susugot sa hukuman at ito ay bigla-bigla na lamang gustong ipadeklara na walang bisa or ipawalang bisa. So, ibig sabihin parang alam pala nung kabilang side din. Sa kaso ni Ancheta versus Ancheta.
So bumabalikan natin yung issue, no, tungkol sa isang veteranang actress na ikinasal noong araw pa prior to 1988 or the effectivity of the family code. No, sinasabi niya na hindi daw siya pumirma sa kahit anumang dokumento, no, bilang suporta or part of the pleadings na isinumite sa hukuman. Wala daw siyang pinirmahan, no, kaya hindi niya alam kung wala na bang bisa ang kanilang kasal, at minsan nga daw hindi niya matanggal yung apelyido ng kanyang asawa kapag pumapasok siya sa mga different organizations, kapag hindi naman daw siya sigurado kung wala ng bisa yung kasal, sapagkat wala siyang kopya doon desisyon ng hukuman regarding the annulment of her marriage, at wala nga daw siyang pinirmahan. So straight to the point, kapag kayo ay defendant spouse at hindi nyo alam kung nagkaroon ng desisyon kasi hindi ka binigyan ng kopya ng abogado niya o hindi ka binigyan ng kopya ng iyong dating asawa or yung abogado nagkamali na ipadala sa maling address yung desisyon regarding the declaration of nullity of your marriage or annulment of your marriage, ang dapat mo pong gawin ay pumunta ka sa local civil registrar kung saan nakarehistro ang iyong dating kasal, sapagkat obligado yan, no? After the entry of judgment, magiging final yung desisyon ng hukuman, yan ay dapat ipadala sa local civil registrar yung desisyon, at yan ay dapat marehistro doon. Kapag narehistro na doon ang annulment of your marriage or declaration of nullity of your marriage or legal separation, yan ay dadalhin sa ating national census Ayan na rinig nyo ha. O hindi po ito basta-bastang vlogger, attorney po yung nagpapaliwanag na yan. So bakit sinabi doon ng ex-wife ni Joey De Leon na Henyo Master na walang binibigay sa kanya sa Henyo Master ng papel na mapatungkol doon sa annulment na yun? Annulment ba? Kung kakamali ako ha. Bakit wala daw? Diba nung nakaraan, diba sinabi niya na Joey, bigyan mo naman ako ng papel nung tungkol dun sa kasal natin. Nandun, 'di ba nandun sa video? So ibig sabihin, hindi niya pala kay Henyo Master dapat kukunin, kundi pumunta dapat siya dun sa korte, dun sa natin, dun niya kunin. Ay nako, bakit sinabi niya dun sa video? Anong purpose nun? 'Di ba para siraan si Henyo Master Joey De Leon? Ayun talaga yung purpose ng dalawa dun. Wala na hong iba. Wala na talaga iba kasi isipin nyo, sa dinami-dami ng panahon, ba't ngayon pa naputok ang issue ng Tito Vic and Joey? Diba? Bakit ngayon pa na alam naman nila na konting kibot lang ay may masisilip ang mga basher sa may maibabatong paninira sa Tito Vic and Joey, lalo na kay Henyo Master? Bakit ngayon pa lumabas, 'di ba? Kaya ako napaisip din ako Sabi ko, may may something dito Tapos kay OG Diaz pa. Okay sana kung kay Nanay Christy Permin Ngayon, totoo lang okay pa sana ako kay Nanay Christy Permin nagpa-interview yung ex ni Joey De Leon. Maganda pa yung mga tanong doon. No, yung itatanong ni Nanay Christy, siyempre isipin niya, iiwas niya yung mga tanong niya na para sa ikakasira ng Tito Vic and Joey or ni Henyo Master ni Joey De Leon, 'di ba? So yung kay OG Diaz kasi lahat ng tanong doon ay paninira talaga. Wiri mo, ayoko na lang balik-balikan Tingnan niyo yung tanong ni OG Diaz doon, puro mga patama sa Tito Vic and Joey. Parang siya, naghahalongkat siya ng ikakasira ni Henyo Master Joey De Leon. Totoo naman Yung kahit mapanood to ni OG Diaz, wala akong pakialam dyan. Paano kaya pag 10 million subscribers si OG Diaz? So, sabi niya kasi magpalakas muna kayo ng subscriber. Ay nako, OG Diaz. Ito, bistado na kayo, no? Ibig sabihin talaga, may may planado na talaga yun. Planado na
na ito, gawin natin to. Singilin mo or humingi ka kay Henyo Master. Lahat ng baho ni Henyo Master ni Joey De Leon ilalabas natin sa vlog ko. Yun pala hindi naman pala dapat kay Henyo Master kunin yung hinihingi yung papel. Dapat pala dun sa korte. Bakit sinabi doon sa interview na, Joey, pingin naman ako ng kopya. Diba? Hindi naman lalaman doon sa sama ng loob. Ito excuse me dyan sa mga anak kay Kimpi. Hindi ko naman totaling binabash si Ma'am Diana. Daira ba? Diana. Nakalimutan ko yung pangalan eh. Hindi ko naman siya rito ini-hate, no. Ang akin lang kasi doon sa video, parang alam niyo yun, may kasiraan eh. May halong paninirang puri kay Henyo Master yung interview ni OG Diaz tsaka sa nanay ni Kimpi De Leon. Kahit naman sino mag-isip talagang meron eh. No? So ito pa nga hindi na natin tapusin to kasi alam ko napanood niyo na rin naman to. So ito yun ito yung video na kung saan ay may nagsalita na nga daw to. Nagsalita na nga daw tong asawa ni Henyo Master ngayon na si Eileen Macapagal. Patungkol dito sa issue na paglabas po ng ex-wife ni Henyo Master. Na si yun, Daria pala. Daria Ramirez. Yan. No? Tingnan nyo isipin nyo yung mga sinabi nila doon, yung mga napagkwentuhan nila doon sa interview ni OG Diaz. Kung mapapansin nyo, yung mga hindi naman dapat itanong, ba't tinatanong ni OG Diaz? Bakit? Wala ba siyang utak na, kailangan, hindi ko to itanong kasi baka makapanira to sa Tito Vic and Joey. Hindi pala sa Tito Vic and Joey, panira to kay Joey De Leon, no? Kay Henyo Master. Pero anong ginawa ni OG Diaz? Tingnan niyo mga tanungan niya doon. Diba? Parang gusto niya may mailabas na baho na hindi pa nating alam. At eto pa nga, ang sabi pa doon ni Ma'am Daria, marami pa kayong hindi alam. So ano yun? Kailangan pa bang sabihin yun sa interview? Para saan? Para kawaan? Hindi ganun eh. Para saan yun? Para siraan sa inyo, Master. Tsaka ba't ngayon pa? Tsaka posible na walang contact. Buti sana kung hindi. Ex-wife siya ni Joey De Leon. Pwede siyang pumunta sa bahay ni Henyo Master para sabihin yung mga gusto niya. Bakit sa interview pa? Bakit sa social media pa pinadaan? So ibig sabihin, may konting, hindi talaga konti, merong paninira doon sa interview na yun. Sabi ko nga sa inyo kung si Nanay Christy Permin pa yung nag-interview noon, okay pa kasi iiwas niya yung mga pwedeng masilip na mga basher kay Joey De Leon. Pero si OG Diaz, alam naman natin yan na memabice. Maka-memabice yan oo. So ano pa bang kakalabasan yan, di ba? So ito yung unahin natin dito muna yung isang video. Ito yung una yung nanghihingi ng tulong si Ma'am Daria. So ito muna, panoorin natin, ulitin natin. Kaya nanonood ka. Kung hindi mo napanood, mga kaibigan magsasabi. Totoo itong kinukwento ko. Siguro naman natatandaan mo yan. Diba? Sa naganap na interview ng batikang showbiz columnist manager na si OG Diaz sa batikang actress na si Daria Ramirez. Naglabas ng sama ng loob ang ex-wife ni Joey De Leon na si Daria. Sa mga hindi po nakakaalam, si Daria po ay ang unang asawa ni Joey De Leon bago ito ikasal kay Eileen Macapagal. Noong 1982 ay nagdesisyon ang dalawa na magpa-annul na para makapagsama na sila ng girlfriend noon ni Joey na ngayon na asawa na niya na si Eileen. Matapang na nag-call out si Daria Ramirez kay Joey De Leon na tulungan siya nito sa pinansyal dahil nahihiya na raw siya sa kanyang mga kaibigan sa industriya sa showbiz. Dahil off-project raw ang actress, walang offer na pumapasok sa kanya dahil sa edad na rin ito. Hindi naman halata sa mukha ng batikang actress na siya ay 71 years old na. Kaya tinanong siya sa show ni OG Diaz kung ano ang pakiusap niya kay Joey De Leon.
Sagot ng actress, tulungan siya nito sa pinansyal dahil walang-wala na raw siya ngayon. Tanong ng netizens, bakit raw hindi siya lumapit sa mga anak na si Kim P. De Leon. Matagal na raw siya nitong tinutulungan at panahon na raw upang hindi na siya humingi ng tulong sa anak na si Kim P. Kay Joey De Leon naman raw siya lumapit. Dahil mapa hanggang ngayon kasi ay De Leon pa rin ang ginagamit ni Daria sa kadahilanang wala siyang idea na anal na pala siya at wala siyang kumpirmadong papeles na magpapatunay na anal na sila dahil hawak lahat ni Joey De Leon ang annulment papers. Di ba? Rinig nyo, di ba? Pero pwede pala. Alam ko, alam nila yan eh. Posibleng hindi. Alam ko, alam ni Ma'am Daria na hindi talaga si Joey De Leon ang may hawak ng lahat ng papeles. Ibig sabihin, pwede niya palang makuha yun sa korte. Pero ba't ganun yung sinabi niya sa interview kay OG Diaz? Ibig sabihin, para may masilip yung mga basher kay Joey De Leon. Sa madaling salita, paninira. Alam nyo, kahit tutusin yung paghingi naman ng tulong, wala naman akong question dun. Ang question ko lang dun ay yung bakit kailangan pang sabihin sa social media? Bakit dinaan pa sa social media at bakit kay OG Diaz pa? Alam naman namin si OG Diaz. Naku po, mahirap na magsalita eh. Ito na lang, may nakapagsabi sa akin na isa sa mga na-interview ni OG Diaz na itong OG Diaz nga ay isa to sa mga sumasalo. No, isa to sa mga sumasalo na wag ipasuspindi ang It's Showtime. Sinasabi niya dito na parang hinahadlangan niya, parang arbor ba ganun. So ito naman yung video na kung saan ay nagsalita na nga po si Ma'am Eileen. Ma'am Eileen Macapagal, yung asawa po ni Henyo Master ngayon. So, totoo ba to? Hindi. Panoorin natin. Hindi ka ba natatawa to? Kung kailan tayo tumanda, doon tayo pinag-uusapan. Kaya tayo pinakamagandang halimbawa. Ito naman eh. Labis kinaawaan ng publiko ang kalagayan ng dating asawa ni Joey De Leon na si Daria Ramirez. Matapos ang naging revelasyon nito patungkol sa estado ng kanyang buhay ngayon. Lack of financial ang dinadanas ni Daria ngayon. Dinig ni Daria tulungan siya ni Joey De Leon sa ipinangako nito noon sa kanya noong sila ay maanal na. Ipinangako kasi ng batikang komedyante na si Joey na magbibigay ito sa kanya kahit hiwalay na sila. Tugon pa ng actress, dapat may makukuha siya sa kanilang hiwalayan noon ngunit malabo pa sa balat ng pusit na merong nakuhang pera ang actress. Kaya't ganun na lang ang sama ng kanyang loob sa sitwasyon nang nagpaabogado pa siya para lang sa annulment nila ni Joey De Leon na nakaubos ng 1 milyong piso na ikinagipit ng actress. Tanong ng netizens, ano ang naging reaksyon ng wife ni Joey De Leon na si Eileen Macapagal? For sure raw ay nagulat ito sa mga revelasyon ni Daria patungkol sa mga sinabi ng actress sa asawa nito na si Joey. Anyang tugon ng netizens. First of all raw ay wala na talagang karapatan si Daria dahil hindi na sila kasal at wala na silang koneksyon sa isa't isa. Kaya't kahit saang anggulo tignan malabo talaga na magbibigay si Joey De Leon sa kanya. Ang tanging gawin na lang talaga ni Daria ay humingi ng tulong sa kanyang mga anak na si Kim P. De Leon at Jacinda De Leon. Dahil ang mga anak nito ay stable naman sa financial at matutulungan sila nito. Ngunit anyang tugon ni Daria, hiyang-hiya na raw siya sa kanyang mga anak dahil matagal na siyang tinutulungan nito. Sa naging revelasyon ni Daria, walang naging reaksyon si Joey De Leon patungkol dito. Yun lamang po, huwag kakalimutan i-like ang video na ito. Yun, no? So, wala naman sinabi dun. Ginawa lang title. Hanggang ngayon pa naman din walang komento si Henyo Master mapatungkol sa isyung to. Wala ding tayong nakita mapatungkol dun sa kanya asawa na si Ma'am Eileen Macapagal. Wala rin po tayo nakita dun. So kung ano man yung mga nakikita nyo na mga post dyan na Joey De Leon nagsalita na ganito ganyan, huwag ko kayong basta-basta maniwala, no? O, mas maganda panoorin nyo rin yung mga video, no? Panoorin nyo rin yung video para para maliwanagan mo kayo. Huwag kayo basta-basta
yung magtiwala or maniwala, hindi pala magtiwala, maniwala agad sa title, sa thumbnail. Ako rin po minsan clickbait ako, pero pang-attract lang po yun sa mga viewers, para sa mga basher dyan. Kasi may nagbabash sa akin eh. Sabi nila, ano ba yung title mo? Bakit ba? Channel ko to eh. Bakit? Lahat naman ng vlogger dito gumagawa ng ganyan ah. Tsaka ayon naman yun sa video eh. Nandun naman yun sa video eh, no? So mga kadabarkads, no? Kaya ako to ginawa ng reaction. Kasi nga, simula ho nung lumabas tong issue na to mapatungkol sa ex-wife ni JDL, talagang dinagsa ng bashing or mga pambabash si Henyo Master. Kasi nga yung dating nung interview talagang kakaiba eh. May may meaning. 'Di ba? Noon na ayaw na ni Ma'am Daria manghingi sa mga anak niya. Alam nyo, kahit sabihin na natin, sige nakakaya, ano po yan na hawak po ng mga anak at karapat dapat lang pong tulungan nila yung magulang nila dahil anak nga ho sila. Pero yung kay Joey De Leon, yun talaga isipin nyo, may na si Henyo Master, may sarili ng pamilya. 'Di ba? May mga anak na rin. No. So, siguro kung bibigyan man siya ng tulong yun dun lang, pero yung sa tingin ko, mukhang baka nga hindi na gawin ni Henyo Master yan dahil doon sa interview na yun. Tapos ito pa, pinagtataka ko lang, ba't hindi alam ni Ma'am Daria, pati yung attorney. Ito pa, diba sabi niya, gumastos siya ng 1 milyon para lang doon sa papel, para makuha niya. Yun lang naman pala, nasa korte lang naman pala. Diba, linaw na explanation ni attorney kanina, ni attorney Bueno? Oo. Yun yung pinagtataka ko rin na, alam niyo yun, parang sabi ko, may talaga to, may talagang planado na to. Planado na to na si OG Diaz, di ba? Ma'am Daria, interviewin kita, ilabas natin lahat ng pwedeng ikasira ni Henyo Master. Wag yung dalihan ni OG Diaz eh. Alam naman nila na naku po, kung matino kang host, o diba, kung matino kang host na pag nag-i-interview ka, syempre dapat iisipin mo iiwas mo yung mga katanungan na pwedeng makasira dun sa tao. Hindi ang nangyayari kasi kay OG Diaz, lahat na lang tinanong eh. Diba, yung mga hindi dapat itanong, tinatanong. Bakit? Pag ano ba yan, on the spot, interview ba? Hindi, nag-uusap-usap muna kayo dyan. Ito, Ma'am Daria, pwede ko bang itanong to sa'yo? Baka mamaya makasira to kay Henyo Master. Siyempre, nakakahiya. Artist, rin yan, malapit din yan sa akin. Kung talagang may respeto ka kay Henyo Master. Kaso kung plano nyo na yun na, sige, ilabas natin lahat yan para, alam naman natin na dadagsain si Henyo Master ng bashing. Diba? Kung ikaw yung nag-interview, i-adjust mo or isipin mo kung ano yung mga pwede mong itanong doon sa tao na hindi makakasira sa ibang tao. Kasi yung tanong ni OG Diaz, kakaiba eh. Tapos dugtungan pa nung sagot ni Ma'am Daria na kakaiba din. Biro nyo sa annulment to na pala, pwede naman palang kunin sa korte yun. Bakit sinabi dun sa interview na, Joey, bigyan mo naman ako ng kopya. Diba? Yung iisipin yung mabuti, parang may meaning talaga yung parang planado na talagang siraan si Henyo Master. Tsaka ano ba naman yung mga antatalino ng mga yan? Tapos diba sinabi niya may attorney, ba't hindi ba alam ng attorney niya yun? Na pwede naman palang kunin sa korte. Bakit kay JDL kukunin? Ay nako, so yung mga Dabarkads, kayo anong masasabi nyo sa issue at sa video na panood natin ngayon? I-comment nyo lang po dyan sa baba. At syempre, don't forget to like, share, comment, and subscribe sa aking YouTube channel at papindot na lang din po yung bell button para lagi tayo updated sa ating mga video araw-araw. At yun, pakisama na rin po pala yung ko dyan, yung mga
yung mga kasamahan ko na nandiyan sa description ng mga link. At yun, mega love, shoutout yan sa mga patuloy na sumusuporta sa atin, no? Sa mga TBJ supporters. Yan, shoutout po kay Iram, kay Annie Holar, kay Kuya Armin Patricio, kay Ate Irene Patricio, kay Mami Teresa, yan, kay Mami Rena Baher, kay Mami Lala, kay Kuya Lori de Losario ba yun? Ba't nakakalimutan ko lagi? No? At syempre dyan sa iba, wait lang, hanapin natin yung yung mismong pangalan niya. At baka magkamali tayo. Eto. Kay Kuya Lori del Losario. Yan. Kay Mami Teresa, kay Ate Elaine. Yan. Kay Mami Jocelyn, Malari. Yan. Sino pa ba dyan? Kayo lahat dyan. At kay John C30. Yan. Shoutout sa inyo dyan, bro. Kay Andoy. Andoy na, kung natuloy siya doon sa Itbulaga. Sa EAT. Bulaga tuloy. Bagay, malapit na rin naman nating tawaging Itbulaga ang ang show ng TBG, di ba? Malapit na nila makuha eh. So yan mga Dabarkads, hanggang dito na lang itong video natin. Maraming salamat po ulit sa walang umpay na suporta nyo sa akin at dito sa aking YouTube channel. Maraming salamat talaga mga Dabarkads, no? So hanggang dito na lang po ulit yung video natin. Abangan nyo pa po yung mga ibang video natin na gagawin. So nagpahinga lang tayo ng isang araw. Hindi tayo nakapag-upload. So ngayon tuloy-tuloy na ulit. At ayun, kayo po lagi ay mag-ingat. Yan. So hanggang dito na lang. God bless and peace and bye-bye. Sila ang TBJ Defenders. Pagtatanggol ang katotohanan sa mga bashers. Tunay ang kanilang dala, katotohanan talaga. Ano mang sabihin nyo ay di yan sa kanila uubra. Mga salita nyo na di katotohanan. Sila ang patunay na merong katotohanan. Wala silang kinatatakutan, basta nasa tama kanilang pagyalaban. Ang TBJ ay kanilang susuportahan. Sila ang defenders na laging nasa likuran. JD ba?